Okay, I will not call this strange but amazing. Ang dami pong news lately, Jesus appears sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa kanya. No? I don't want to be specific in one religion only na pinagpapakitaan niya, pero alam na po ninyo yun. Hindi lang po ako nagme-mention dito. Yes, in fact, nagpapakita po siya sa ibang Iranian. Mga Iranians, pinagpapakitaan po niya. At talagang sa dreams, no? Talagang nagpapakilala na ang Panginoon. And I am very, very happy na siya talaga ang gumagawa ng way upang makilala po siya ng tao. Ano? So, yeah, ano ang makikita po natin dito? Escalation ng gulo, escalation nung sabi nila may kapayapaan, nagkaroon ng ceasefire, pero alam niyo, ito na po ang stand ko ngayon, no? Habang wala si Kristo sa mundo, habang hindi naghahari ang Panginoong Hesukristo sa mundo, walang totoong kapayapaan, no? Fake peace. You can go and get that, but real peace, I really don't think so. Only that we can achieve in the Lord Jesus Christ. But those believers na pinananahanan na ng Panginoong Jesucristo, nandoon ang tunay na kapayapaan sa atin. No? Kaya ito po, escalation, sobra na po. Actually, hindi ko na po binibigyan ng magnification. No? Kaya alam ko, nung isang araw pa lang po, alam ko, nung sinabi nilang magkakaroon ng ceasefire, alam ko lalo itong escalating. Dahil ayaw ko na po magbanggit ng kahit na ano, tignan na lang po nyo sa news. Ayan po ang mga nangyayari ngayon. Kasi baka makain yung katotohanan ng salita ng Diyos na supposed to be dapat itong pinapahayag ko compared sa world news, no? Well, yung tinatawag nilang world news, yan po ay prophecy, no? At nakita ko rin po, iba na ang panahon. Kaya pala binanggit ng panahon, ang diwa ng tao ay magbabago ng tuluyan sa huling panahon dahil ito po yung mga bata na ipinanganak. Makinig po mabuti. Ipinanganak since nung late 2000s hanggang sa ngayon. Ipinanganak po yan sa digital age na. Iba na po ang kaisipan nila. Iba na po yung pananaw nila at meron lang po silang isang lengguwahe na hindi natin maintindihan. Tayo mga millennials, mas matanda tayo ng dihamak sa mga yan. Hindi rin po Gen Z ang mga yan, maniwala kayo sapagkat iba na pong generation ng mga yan. Mas batang generation po yan. So meron silang, wow, talagang kakaiba na po. Kaya sabi ng Bible, pasama ng pasama ang mundo, pasama ng pasama ang tao. Habang may naloloko, may manloloko. Di ba? Iyan po ang sabi ng mundo. Kaya tayo, wow, I cannot relax, but at least I can tell you the truth that we really need to share the gospel now more than ever. No, focus tayo sa evangelization. Focus tayo you know what? Nalulungkot ako the other day. May pumanaw pala kaming kasama sa gawain ng Lord na nalulungkot po kami na nagkaroon po siya ng tuberculosis. Hindi naman po siya namatay ng COVID, last year lang, pero nabalitaan ko lang po the other day. Pumanaw na po pala. Pero, nalulungkot ako din. Sabi ko, na kay Lord na siya. Ba't ba ako malulungkot? No? Kay Jesus na siya. Sigurado. Kasama yan sa inaabot ng gabi sa amin na sa pag-share ng good news, sa pag-Bible study. Minsan, delighted yan. Binibiro nga namin siya, pastor, dapat nagpastor po kayo. Matanda na po siya. Matanda na rin po siya noon during that time. At pumanaw po siya, 60 plus na rin po siya, no? At nasa Panginoon na. At nalulungkot ka kasi yung memories na pinagsamahan nyo together, na alam ninyo, kahit saan pumupunta, kahit saan may gawain ng Panginoon, nandun po yon. Talagang pinipilit niya makarating. Na alam naman namin during that time, may mga iniinda na rin po. Pero basta gawain ng Lord, talagang masaya siyang pumupunta. Very anointed na tao, no? At ngayon na kay Lord na. So, yun. Kahit man lang dito, mas hindi ko pangalanan, maparangalan man lang siya dito sa mga nagawa niya dati, no? Sa pagsama-sama sa mga gawain ng Lord, no? At yes, at doon ko na pagtanto na ibang-iba kami noon, no? Ng mga kabataan namin noon on how we enjoy. Nag-enjoy kami sa fellowship, nag-enjoy kami sa yung mga inaanyayahan namin ng water baptism, ang gawain ng Panginoon, sobra, super duper. Yan ang hinahanap ko pa rin ngayon pero meron pa rin naman, pero hindi na katulad ng dati. Kaya sabi ko nga po, itong mga kabataan,
ngayon ay iba na kumpara nung sa mga kabataan na yes, kasama namin noon. Very different yung point of view, yung ugali mismo, ugali, pananaw ay we really need to be understandable dahil ibang generation nila sa atin. Okay po? At ganun po talaga yon. Pero ibinabalik ng Lord, it suits me whenever the Lord brings me back to those good old memories ng kanyang mga gawain na nasamahan natin dati. Hindi namin inda kung gabi na, kumain na ba kami or what. Basta importante na pag-uusapan ng salita ng Diyos, si Jesus ang bida. Wala kami pakialam kung kumain na ba kami. Minsan nga, umuwi na kami ng alas 11:30, hindi pa pala kami. Ako hindi po ako kumakain talaga ng gabi, pero yung majority ng makasama ko hindi pa naghapunan. Pero kumain lang po kami noon nung gabi ng maliit na tinapay lang yung mga biskwit. Pero ganun ba man, na-sustain and natapos ang Bible study. Ikumpara lang natin yung dati sa ngayon. I hope, kaya sabi nga ng Panginoon, pagdating ko ba may dadatnan ba akong ganyang kainit? Diba? May sinabi siyang ganun eh. Parang nai-apply dito eh. Pagdating ko ba may ganun pa kainit? Diba? Pero at least nung panahon natin, naging mainit naman tayo. Hindi ko sinasabi ito para maligtas ha. Baka ayan na naman kayo. No, talagang masaya kaming ginagawa yon. Under grace na kami noon. Kakalungkot lang na talagang lumilipas po lahat, no? Pero alam niyo lahat na ginawa natin para sa Lord. Alam niya yan. No? Kaya He's the rewarder of everything. Sa kanyang bema seat, no? Yes, we will experience to be rewarded one day. We will go in front of Him and He will give us a reward. Hindi po natin alam what will be that. Ang alam lang po natin ay marami na tayong alaala na talagang ikina-enjoy ko whenever naaalala ko at kinalulungkot ko sapagkat pagbalik ko sa realidad, hindi na po ganun ngayon. Very different, very far. It's a night and day difference na makikita mo talagang ang laki ng pagbabago. Pero ganun pa man, yung pagbabagong yan ay saklaw at kasama sa propesiya. Kasama sa kung ano ang mangyayari sa future. Balik tayo sa present. Ano bang nangyayari ngayon? Sabi nila may ceasefire. Ang nakakatakot po ngayon sa ceasefire na yan, sa gitna ng katahimikan na yan, tandaan nyo, when they say there is peace, alam na, gulo. Diba? Kaya, pero alam naman natin, we are ready because ang Lord Jesus, siyang lagi nating inaasahan at tapat siya sa kanyang pangako. Bago dumating yung 7 taon ng kapighatian, dadagitin na po niya tayo. Huwag nating kalilimutan yan. No? Because of the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ Himself, hindi tayo a-undergo ng tinatawag na tribulation. I don't know kung pinagpipilitan mo mag-a-undergo ka ng tribulation dahil sa doktrina mo, na natutunan mo. Well, it's time for you to change your mind. Consider the view of pre-trib because that's the view na talagang nagpipit sa love of God sa kanyang mga anak. Hindi nga niya pababayaan ang kanyang mga anak sapagkat bago dumating yun, sinside Diyos, alam niya, bago dumating yun, dadagitin na tayo. Tapat ang Diyos niya mga pangako. Jesus is faithful to His promises. So we can only be assured na yung mga pangako niya, tutuparin niya. Unang pagtupad niya dyan, yung rapture of the church. Maniwala po kayo. Dadagitin niya tayo. Kasi chaos na yan eh. Pag nawala ang mga Kristyano rito, chaos na yan. Then, yan na po. The man of lawlessness will come out on the scene. He will be revealed to the world. Sino siya? Hindi po natin siya kilala at hindi natin makikilala kahit kailan. Anyway, we are looking forward to be with the Lord Jesus Christ. Not to meet the Antichrist, but the Lord Jesus Christ, no? Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, kayo po ay inaanyayahan ko just to click the subscribe button, share this video. Upon sharing this video, you are not just sharing daily good vibe video, but you can be assured and certain that you are sharing the grace of Jesus, His embrace towards mankind na gusto niya na lahat yakapin niya hanggat maaaring makarinig ng ebanghelyo, makarinig ng good news, makarinig ng mga prophecy, makarinig ng kung anong nangyayari, kung ano yung latest at kung nasaan na po tayo ngayon. Still in the church age and waiting for the rapture of the church anytime soon. Maranatha, Lord Jesus, come quickly. Yan ang tamang attitude. Yan ang tamang pag-aabang. Yan ang tamang paghihintay. Thank you. God bless po sa ating. Thank you, Jesus. Hallelujah.